Hi guys, happy Thursday morning here in the Bulacan. Good morning guys, sa thank you Lord sa new life. Kayo na pong bahala sa amin sa buong maghapon, Panginoon, lalo na po sa akin mga mahal sa buhay. Ganon din po sa buong sambayan, gabayan niyo po kami sa buong maghapon. Pag-usapan na po natin itong yung mga nakikita po natin sa Facebook, yung parang mga Krispaw fanatic, at saka yung Krishna mahusay fanatic, Pugong Biyahero fanatic, Vivitim fanatic. Yung para bang, yung iba wala na po kayong limit. Ako kasi sa totoo lang, si Sir Paul kasi, nung nag-vlog din po ako noon, kasama po namin niya si Sir Paul na nagba-vlog-vlog. Kailan kami huminto kasi si Sir Paul nagtuloy-tuloy po siya. Hanggang sa sinubaybayan po talaga namin kasi gusto ko po yung tema ng vlog ni Sir Paul. Kasi charity, dahil ako, ganun din po ako, nagcha-charity din po ako. Kailang ako kasi, nasa simbahan na po tayo. Kaya yung pagcha-charity ko parang once a year na lang, tuwing December lang din po ako nagcha-charity. Dahil pinagpatuloy ko rin naman kung ano yung nagawa ko rin naman noon. Pero mostly lahat naman tayo, basta kung mayroong enough na financial, enough na parang kumbaga parang panata mo rin minsan na magkakaroon ka rin po ng panata sa buhay. Kasi ako every year panata akong nagbibigay ako ng rice, nagbibigay ako, nagla-live ako, nagbibigay ako ng konting ano sa mga tao. Tapos parang tima nga rin ni Sir Paul kasi kumbaga nag-umpisa si Sir Paul, parang nagustuhan ko kaagad yung charity ano niya. Kaya para kami noon ng sister ko, ganun din po yung ginawa namin. Kaya lang siyempre na busy din po ako sa ibang bagay kaya hindi ko na napagpatuloy. Pero kahit nasa simbahan po ako, meron akong every year tuwing December po may charity po ako para sa mga senior citizen, sa mga tao talagang alam natin na yung mga lugar na pwedeng pupuntahan at magbibigay tayo ng grocery, bigas para masaya po sila. Kasi ang pagbablog po hindi porke nagbablog po kayo, hindi naman yung hangad na nagbablog ka dahil lang po sa views, dahil lang po sa pera, dahil lang po sa ano. Depende po yun kasi may tao na nagbablog dahil po ito ay panataan niya, ito po ay gusto niyang tumulong na yung pera galing lang po sa kanya. Di po ba? Ganun lang po yun. Tapos ang nangyari lang kasi, yung kay Sir Paul talagang, subaybayan po namin siya at nagaganda na ako sa lahat na vlog niya. Kasi no, si Sir Paul, alam naman natin na from the start palang wala tayong nakikita na nagkaroon po siya ng girlfriend o nagkaroon po siya ng naging hindi ka para girlfriend. Oo, totoo girlfriend pala. Kaya lang ito lang lately, hindi ba may mga drama-drama po sila at siya nakilala si Krishna, anso. Wag ko na po talaga pahabain na nakilala si Krishna hanggang sa nagkaroon sila ng teleserye. Pero from the teleserye lang din po yun. Pero yung bandang huli, nasabi naman ni Sir Paul yata na makatotohanan na rin dahil sabi niya na, hindi ba nagsabi na siya doon, hindi na po ito teleserye, ito ay totoo na. Pero gawin nila in private. Kaya lang hindi po natin alam na lately, bakit nawala si Krishna doon sa PB House. Hindi natin alam kung ano pong nangyari. Kaya lang, wala tayong karapatan na masukan kung ano po yung nangyari. Pero para sa akin, mas maganda sabihin kung anong totoong nangyari. Para siguro yung mga tao, hindi magkaroon ng para bang nagkampi kay Krishna, naggalit kay Sir Paul o nagkampi kay Sir Paul, nagalit kay Krishna. Sana sabihin ko ano po yung totoong nangyari para ang mga tao po ay hindi ba magkakahaka, hindi magkakanya-kanya ng opinion. Kasi ang nangyayari nga parang pinapaaway si Sir Paul, pinapaaway Sir Paul at saka si Krishna. Tapos yung iba nakikisawsaw, yun na, para lang sa views. Yun ang nangyayari, yun ang napapansin ko. Gusto nila magalit kay Sir Paul at doon na kay Krishna lahat. Gusto naman ng doon kay Chris, doon na ang iba naman, gusto naman doon kay Sir Paul, magalit naman kay Krishna. Kaya dapat sabihin ko ano po yung totoo, kaya bakit nawala si Krishna dyan at bakit nawala yung sweetness nila ni Sir Paul. Okay, ito mapunta lang po ako doon sa manabasa kung ano sa Facebook. Kayo naman, huwag kayong magsalita na hindi maganda sa kapwa mo. Kasi dito may nabasa ako. I think ang pangalan nito, hindi lang nabasa ko lang yung kanyang mensahe, ang kanyang sa kay Pugong Biyahero. Ang pangit naman po. Yung sinasabi niya po dito na malapit na daw mamatay si Sir Paul. Yun ang sabi niya. At nagla-live lang daw dahil nag-ape
Yun ang sinasabi niya. Kung sino ka man divine, wag po ganun. Alam niyo, once nagsasalita po kayo sa salita ng galing sa bibig nyo, na sinasabi nyo sa kapwa nyo, sa inyo po yan mangyayari, hindi doon sa taong sinasabihan mo. Kaya mag-ingat ka, kasi kung anong sinabi ng bibig mo, sa'yo po yan, para yun sa'yo at sa pamilya mo. Dahil si Lord lang pwedeng kumuha sa atin, walang sino man. Di po ba? Huwag tayo basta magsalita dahil sa emosyon, sa galit. Kung galit na galit ka sa kay Sir Paul, mag-unfollow ka. Nang hindi mo na makikita ang pagmumukha ni Sir Paul. Mag-unfollow ka sa PB Team. Kung kay Krishna ka, doon ka. Go ka. Diba? Suportahan mo si Krishna. Wala naman kami pakialam sa'yo. Di po ba? Kung ayaw mo kay Sir Paul, i-unfollow na lang. Kung ayaw sa PB Team, i-unfollow na. Huwag na lang magsalita ng hindi maganda. At saka may isa pa. Ang sinabi pa dito ng isa, bawat mission daw, pag may mission daw, sana ma-aksidente, mahulog sa bangin, at nang mawala na lahat, at maging masaya na daw lahat. Tama po ba yon? Bakit gano'n na lang ang galit nyo kay Pugong Biyahero at saka sa PB Team? Inaano ba kayo? Ano bang ginagawa sa inyo? Sana pwede tayo mag-comments, pero wag naman yung sobra-sobra, kasi ano man daw masamang sasabihin mo, baka mamaya yung nag-comments nito sa inyong mangyari, baka mamaya ikaw yung maaksidente, mamaya pamili mo or ikaw ang mawala sa mundong ito. Di po ba masama po yun? Dahil sinabi mo, hindi naman yan, alam mo, prayer po eh. Ang prayer natin, alam mo, iba back to you yun. Ang mga tao, mga yan, prayer po. Kung nagmi-mission po sila, ipag-pray natin na maging maayos, hindi yung mahulog, maaksidente, mawala. Tama po ba yun? Alam mo, bad. Pangit. Ang sa akin lang, kung ayaw nyo kay Sir Paul, mag-unfollow kayo. Kung ayaw nyo sa PB Team, mag-unfollow kayo. Kung gusto nyo si Krista, supportahan nyo. Ganun lang po yun. Para hindi kayo ma-stress na makikita nyo si Sir Paul nag-live, makikita nyo sila nagmi-mission, makikita nyo sila tumutulong. Para hindi ba kayo ma-stress? Or gusto nyo lang ng views para kumita kayo, gagamit kayo ng ganitong pananalita. Hindi naman po maganda po yon. Okay po guys, thank you kasi medyo na po mahaba dahil magla-live pa po ako sa Facebook. Thank you everyone.